Tumigil ka. Sa pagpasok sa lungsod, pakipakita ang iyong Yay! Ano yan? Walang hiya. Nabulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ang aking amo ay may mataas na katayuan? Bakit hindi mo siya agad palipasin? Wala akong pakialam kung ang amo mo ay pumatay ng baboy o nagbebenta ng tsaa. Batas ng King County. Sinumang papasok sa lungsod ay kinakailangang magpakita ng Kung walang hindi makakapasok sa lungsod. Isang simpleng tagabantay ng pintuan ay naglakas loob pang harangin kami. Uminom ka na. Ibigay ang daan. Pinto ng lungsod, bahagi May nagtatangkang suhulan ang bordya. Nais na pumasok ng puwersahan. Tumawag ng mga tagapagbantay. Matapang na mga rebelde. Hinahanap niyo si Da. Ginoo, hindi magaling ang proteksyon ng alipin ko. Tumigil ka. Talagang sumobra na. Ako ay, hindi kita alintana kung ikaw ay nagbabantay ng gatas o tsaa. Sa King County, may nakalagay na selyo ng County Magistrate ng Lynn sa kanilang card. Ikaw ang hari at Diyos. Kailangan mo pa ring maghintay dyan. Ikaw, huwag mong gambalain ako sa pagsasalita. Yung hindi makikipagtulungan. Dahil sa paglabag sa alituntunin, ikukulong ng 15 araw. Nais mong pumasok sa lungsod. Pumunta sa kanan. Ang bahay na yon. Mag-apply ng pansamantalang Ngayon, ibigay ang mga armas. Hindi pwedeng ibigay ang aking Panginoon. Ito ay ipinagkaloob. Ayos, napakabuti. Sumunod sa mga kaugalian ng lugar. Lisong. Ibigay mo sa kanya ang espada. Gusto kong makita kung ano ang pinaplano ninyo dito sa King County. Ano ba talaga ang nangyayari? Tara, mag-apply ng dokumento. Ginoo, ikaw ay isang tao na mayaman. Paano ka makakatayo? Kasama ang mga taong ito sa pila. Ako ang magpapalaya sa mga nasa unahan. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Naranasan mo na ang sakit ng bakal na karga. Para sa alyansa, ibigay mo sa akin. Humanda. Pangalan. Siyaw. Siyaw ano? Mas malakas ang boses. May tao pang naghihintay sa likod. Siyaw Che. Siyaw or Gao. Sobrang relatable ng pangalan na to. Walang pakundangan. Tama. Ganap na tama. Anong inda yan? Tingnan mo ang suot mo, para kang tao, para kang aso. Hindi ka pa maganda ang ugali. CJ. Siyaw Che. Tirahan. Peking. Galing sa Peking. Ano ang iyong propesyon? Ano ang pinagkakakitaan mo sa araw-araw? Ako ang namamahala sa mundo. Namumuno sa pinakamalaking negosyo sa mundo. Oh. Mga walang trabaho. Mga nagyayabang. Anong sinasabi mo, ikaw? Ang aking Panginoon. Naghahanap ng gulo. Kanselahin ang kwalifikasyon para sa lisensya. Pagtatanggal sa bansa. Sigurado ka bang tatamaan ang mesa? Umupo ka dyan. Bakit? Koleksyon ng impormasyon sa mukha, gumuhit ng larawan. Bilisan mo. Naghihintay ang mga tao sa likod. Ihilig mo ang baba, huwag magmataas ng mata. Mag-relax. Huwag tumawa. Sige na. Hawakan ang pansamantalang Valido sa loob ng 7 araw. Para sa mga transaksyon sa loob ng lungsod, ito ang kailangan. Kung mawala, magbayad ng 1 sentimo para sa kapalit. Tama. Ulan, tama. Ikalawang aso. Mahal na amo, huwag magalit. Pumasok tayo sa bayan. Kapag nakapag-ayos na tayo, tiyak na ipapagawa ko ito sa punong bayan ng Kinghe, Wanduan. Pumasok sa bayan. Gusto kong makita kung ano ang ginawa nitong si gobernador ng county ng Lynn. Sa Kinghe County, na naging isang lugar na puno ng usok at gulo. Itong daan, may alikabok pa nga. At ano ang sasakyan ng taong nakasuot ng dilaw? Hindi pa nga kailangang gamitin ang kabayo o baka. Mahal kong amo, mag-ingat po kayo. Kapag may kakaiba, tiyak na may dahilan. Ang Kinghe County ay puno ng mga kakaibang bagay. Matagal na akong naglakbay. Pupunta ako roon para bumili ng ilang bao para sa tiyan. Boss, is-package mo lahat ng mga bao na ito. Nasa pila ako. Ang ibinibigay ko sa iyo ay pila. Sapat na ang pambili ng iyong bond shop. Tingnan mong mabuti. Huwag tumanggap ng malalaking halaga ng pera. Hindi ko maabot. Gusto mong bumili ng bond? Pumunta ka sa sulok sa tindahan ng Kinghe. Palitan ito ng mga voucher ng Kinghe.
O kaya ay gumamit ng A at bawasan ang credit points. At mayroon. Nakaline. Hindi nagbebenta ang mga sumisingit. Naghahanap ka ng gulo. May sumisingit at nananakit pa. Tawagin ang mga tagapagbantay. Lisong, umalis ka na. Maling akala, maling akala. Hindi marunong ng asal ang aking katulong. Pupunta na tayo para magpalit ng pera. Itago mo ang iyong galit. Huwag makialam hanggat hindi pa natin alam ang sitwasyon. Hindi ba't dapat tayong ipaglaban-laban sa mga taong ito? Asal. Magandang asal. Hahanapin ko ang pinakamahusay na inn sa kanyang asal. Ang pinakamahusay na kwarto sa hotel. 2 kwarto po. Sige po. Kayo po, mga Ginoo. Pakipakita po ang inyong E. Magpaparehistro po kayo sa pagtanggap. Kailangan po ang inyong AC para makapasok sa hotel. Ayon sa regulasyon ni Gobernador Lin, ang inn ay may patakaran ng pagpaparehistro sa tunay na pangalan. Walang pahintulot na pag-check-in. Kung mahuli, isasara ang inn. Kailangan mo ring magstay dito ng ilang araw. 6 hour gaw, tama ba? Sige na. Deposito ay 100 wen. Sa pag-check-out, ibabalik ang sobra o kukunin ang kulang. Maliit na ikalawang. Ihatid 6 hour gaw sa silid numero 1 sa itaas. Anong tawag mo sa akin? 6 hour gaw ah. Hindi ba ganito ang nakasulat sa karatula? Sundan mo ako. CJ. 2 bisita, pakiakyat sa itaas. Ginoo. Narito sa ULA Guesthouse ay may bagong sistema ng tubig na binuo ni County Magistrate Lin. Tingnan niyo ito. Mag-ingat, Ginoo. May mekanismo. May tao sa loob ng pader. Ay, Ginoo. Ibalik mo ang iyong mga espada. Hindi ito isang mekanismo. Ito ay gripo ng tubig. Kailangan lang ay on ang hawakan na tanso. Dumarating ang tubig ng walang humpay. Hindi mo na kailangang bumaba para kumuha ng tubig. Nang walang humpay. Walang tangke ng tubig sa loob ng pader na ito. Saan nang gagaling ang tubig? Hindi ba alam ng alkalde ng gubat ang sining ng pag-ulan mula sa Dragon King? Anong Dragon King? Sabi nila, ito ay mula sa gulong ng tubig sa labas ng bayan, na nakakabit sa mga tubo, na may presyon. Hindi rin kami nakakaintindi. Kahit saan sa lungsod, lahat ng mga inn ay may ganito ngayon. Kung kailangan mo ng tubig, basta on mo lang. Hindi na kailangan ng tao para magdala ng tubig. Kailangan lang ay adjust ang makina. Agad na papasok ang malinis na tubig. Sa aking palasyo. Araw-araw kailangan pa. Daang-daang mga eunuch ang pumunta sa Ikwan Mountain para magdala ng tubig gamit ang karwahe. Ginoo. Talagang kakaiba ang mga lihim na kasanayan dito sa Qinghai County. Ginoo. Mas kamangha-mangha pa ang nasa likod. Kung nais mong magpahinga, may dedicated na palikuran sa likod ng screen. Sobrang linis nito. Ako na lang hindi na magpapasama. Kung may kailangan, tap mo lang ang kampanila sa pintuan. Ito ang banyo. Bakit may amoy? Mayroon pang basurahan. Ako. Paano ako magpapalabas? Ginoo. Ito tiyak na isang ilusyon. Ang hugis ng puting palanggana ay napakakakaiba. May tubig pa sa gitna. Hindi ba't ito ay para sa paghuhugas ng mga paa? Ang puting porselana ay kasing makintab ng jade. Kahit ang mga gamit na porselana ng palasyo ay hindi kasing ganda nito. Ang punong hukom na silin ay talagang nag-aaksaya ng yaman. Gamit ang ganitong mahalagang bagay sa kubeta. Lisong. Hawakan mo yung tali, tingnan mo. Umalis ka, boss. Baka may nakatagong armas. Umalis ka na, boss. May halimaw sa ilalim ng tubig, nilamon ang tubig. Hinila palayo. Yung tali. Lahat ay nilinis. May amoy. Walang langaw. Ginoo. Anong nangyari sa'yo? Naiinisin ka ba ng lason sa kwartong ito? Ako ang naglilinis ng buong bansa sa loob ng 10 taon. Akala ko ang aking palasyo ay ang pinakamaluwag at pinakamagandang lugar sa mundo. Ngunit ngayon ko lang natuklasan na ang palikuran na ginagamit ko araw-araw ay hindi kasing ganda ng isang puting palanggana sa tavern ng Qinghai County. Maging maingat sa sinasabi mo, Ginoo. Suriin mo. Agad suriin. Ano ba talaga itong si Linzeo? Ano ba ang gusto niyang gawin sa mga bagay na ito? Aking kaharian. Hindi ko papayagang may mga bagay na hindi ko nauunawaan. Sa gitna ng gabi. Ano na namang gulo ang nangyayari sa Qinghai County? Baka si Linzeo ay lihim na nag-aayos ng mga bagay.
Natutulog ang Panginoon. Dumating ang apoy ng kaparusahan. May mga asasin na gumagamit ng apoy. Susuportahan ka ng mga tauhan mo para makalabas ka. Umalis ka rito, ikaw na basura. Nadurog na ako. Hindi yan apoy. Walang makapal na usok. May makapal na usok. May mga apoy na sumasabog. Ang liwanag ay nakulong sa malinaw na takip na yon. Ito ay isang perlas ng liwanag. Si Lin Zixian ay gumagamit ng daan-daang mga perlas ng liwanag na kasing laki ng tangke ng tubig upang ilawan ang kalye. Gusto niyang ubusin ang yaman ng bansa. Ito ay isang malaking krimen na nagdadala ng parusang kamatayan. Bodong kung ito ay perlas ng liwanag. Matagal nang ninakaw ng mga nakatabing mamamayan sa daan. Tingnan mong mabuti ang ilalim ng bakal na haligi. May mahahabang tubo ng tanso na nakakabit. Ang liwanag na ito ay ipinapadala pataas. Ang liwanag ay maaari ring dumaan sa tubo. Ang lugar na ito sa Qinghai County ay tiyak na isang lugar ng kasamaan. Umalis tayo bukas ng umaga. Upang hindi tayo mahawa ng masamang enerhiya. Umalis. Kung aalis ako ng ganito. Sa susunod na gabi kapag pinikit ko ang aking mga mata. Ang may isip ko ay ang mga ilaw ng Qinghai County. Ang aking kabisera ay nagiging parang lugar ng mga multo sa gabi. Tanging ang palasyo ang may ilang daang mahinang ilaw ng kandila. At ang maliit na bayan na ito ay nagawang gawing araw ang dilim. Ayaw kong aalis. Bukas pupunta ako sa opisina ng bayan sa Qinghai County. Kailangan kong makita ito. Kung paano gumawa si Lin Zhao ng walang amoy na kubo at ilaw sa araw. Kung paano siya magdesisyon sa kaso at pamamahala. Ginoo, anong negosyo ang ginagawa niyo? Pumunta ka na doon sa kabilang linya at magkuha ng numero. Kumuha ng numero. Ako. Hindi ako nandito para sa mga maliit na usapin. Gusto kong makipagkita kay Gobernador Lin. Ipapaalam ko. Sabihin na may isang mahalagang tao mula sa kabisera na nais siyang makita. Ay. Araw-araw may 15 tao na nag-aangking mga kilalang tao sa lungsod. Na nagbebenta ng peking antigong bagay. Abala si Ginoong Lin. Kung gusto mong makipagkita kay Ginoong Lin, pumunta sa bintana 3 at punan ang form para sa appointment. Kapag naaprubahan, maghintay ng schedule. Ngayon, pumila para kumuha ng numero. Magsaya. Alam mo ba? Ayos. Susunod ako sa mga alituntunin nyo. Kukuha ng numero, di ba? Anong kailangan? Rehistro. Ari-arian. Buwis sa negosyo o alitan sa sibil. Gusto kong makipag-usap sa inyong gobernador. Tungkol sa pangunahing patakaran sa pamamahala at pagpapanatili ng bansa. Pamamahala at pagpapanatili ng bansa. Mali ang pinuntahan mo. Sa kaliwa paglabas mo may isang tea house. Doon araw-araw may pinag-usapan tungkol sa pamamahala at pagpapanatili ng bansa. Pwede ka pang makinig ng libreng kwento. Dito, nag-asikaso kami ng mga totoong bagay. Ano ba talaga ang asikasuhin? Sibyl. Bakit hindi mo sinabi agad? Sibil na alitan, numero 250. Pumunta sa waiting area sa lobby at umupo para maghintay ng tawag. 250, naglakas loob kang murahin ako. Ang mga numero ay inilalabas ng makina sa tamang pagkakasunod-sunod. Muling siyang naglagay ng malalaking mata. Susunod. Numero 10. Pakiusap, ang numerong 112 ay pumunta sa ikatlong window para magproseso. Ito ay isang opisina. Walang nakakatakot na sigaw. Walang pamalo. Walang panggulo. Bakit hindi lumuhod ang mga tao sa harap ng opisyal? Ito ay talagang nakakasira sa asal at tradisyon. Anong klaseng asal ito? Kung hindi matatag ang opisyal, hindi matatakot ang mga tao. Ginawang parang kainan ng tsaan ng punong bayan na ito ang opisina. Talagang mga rebelde at magnanakaw. Alam mo ba? Tingnan mo yung window na nag-asikaso ng lupa. Sa isang iglap lang, nakalabas na ang sertipiko ng lupa. Kung nasa Beijing sana. Sa opisina ng Prefect of Jingzhou. Ang mga kawani lang ang nag-verify. At ang chief clerk ang pipirma. Tingnan muna ng amo. Kahit sabihin pa, abuti ng 10 araw hanggang kalahating buwan. At kailangang dumaan sa maraming pagsasamantala. Iniwan niya ang karangalan na ibinibigay ng kapangyarihang emperador. At nagdulot ng napakakatakutang kahusayan. Itong si Lin Zhao ay gumagamit ng isang bagong patakaran upang palitan ang mga ritual ng palasyo. Pakiusap, dalhin 6 hour ago na may numerong 250 sa window 4 para magproseso. Hahaha.
Sino nang mandirang tumawa sa akin na papatayin ko kayo? Ayaw pa bang mas lalong ikahiya? Sige na. 305. 205. Kinaya pa niyang iparinig sa makina na ako ay 205. Ako ang tunay na hari ng 9%. Sa isang opisina lang ng bayan. Pinagmasdan na parang unggoy. Ginoo, bigyan mo siya ng isang sulo. Agad na magpapadala ang kanyang tauhan ng mga kabalyero sa Beijing. Siraan natin ang bayan ng hukuman. Paalam, 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 paalam. May urgent na balita. Kapag lumampas sa oras, may bawas sa sweldo. Impormasyon ng militar na may 800 milya na bilis. Mahal kong anak, mag-ingat ka. Ang suot niyang dilaw na sugo. Siguradong ang lihim na mabilis na karwahe ng US. Tingnan mo ang kanyang ekspresyon, sobrang nag-aalala. Baka nasakop na ang hangganan. Nasakop na ang hangganan. Hindi dapat mangyari yon. Kung tungkol sa kalagayan ng militar. Bakit hindi ka sumakay sa mabilis na kabayo? Sa halip ay sumasakay sa ganitong 2 gulong na kariton. Hindi ba't mas mabilis pa ang karitong ito kaysa sa kabayo? Boss Wang. Panginoong Boss. Ang iyong Liji Peking Dock sa timog ng lungsod. Dagdagan pa ng 2 kilo ng matandang huadyaw. Kumain na ng mainit. Nakaset pa ang langis. Huwag kalimutang magbigay ng 5 bituin na pagsusuri ah. Ang bilis talaga ng batang ito, lampas na sa oras. Siyempre, bibigyan ko ng magandang pagsusuri. Papasok ang kagyat na balita mula sa hukbo. Isang inihaw na pato ang ipinadala. Ginoo, ito ay tiyak na lihim na mensahe mula sa kaaway. Ang inihaw na pato ay isang code lamang. Baliw sa kodigo. Totoo ngang lechon. Amoy ko na ang sibuyas. Tingnan mo itong mga tao sa kalye. Nagpapadala ng noodles, gulay. Nagpapadala ng tela. Si Lin Zhu ay nagkaroon pa ng mas epektibong sistema. Kaysa sa mga opisyal na post ng imperyo. Ginagamit para dalhan ang mga taong ito ng pagkain at inumin. Ano ba talaga ang tingin niya sa kahusayan? Mawalang galang na po. Sobrang pag-aaksaya ng yaman, sobrang pag-aaksaya ng yaman. Ganito kabilis na sistema ng transportasyon. Kung gagamitin sa paglipat ng mga sundalo, at pagpapadala ng mga ulat militar, sino ang makakapigil sa mundo? Ginamit pa nga niya ito para sa Peking Dock. Lin. Ngayon ni Lin. Kahit man lang mag-order ng manok, kailangan pang maghintay. Ako sa palasyo. Lahat ng 120 na pagkain ng emperador ay naghihintay na makain ko. Ngayon pa nga, kailangan pa akong maghintay ng isang manok. Mahal na hari, sandali lang po. Susunod, alisin ko na ang mga tauhan. Mag-isip ka naman. Gusto mo pa bang subukan ulit yung bakal na piko kahapon? Tingnan mo ako. Ang mga patakaran ay pwedeng baguhin. Pero ang tao ay buhay. Basta't may sapat na pakinabang. Anong bagay ang hindi mabibili? Itong manok. Mag-aalok ako ng 1,000 beses na halaga. Ibalot mo ito para sa akin. Hoy, anong ginagawa mong pumapasok sa pila? Mukha kang tao pero parang aso. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Pumasok sa pila, aso, umalis ka sa likod. Walang disiplina. Tumawag sa patrol. Tumahimik ka. Mas mahalaga ang oras ko kaysa sa inyo. Lahat ng buhay na pinagsama-sama. Ginoo. Iwi mo ang papel mo. Dito, tumatanggap lang ako ng mga voucher ng King Heo-Lee card. At saka, nagsisiksikan ka. Pumunta ka sa dulo ng pila. Nakada ka ba? Ito ay 100 layang. Tiket ng pilak mula sa daitong money exchange. Kahit isang buhay mong magbenta ng manok, hindi mo ito kikitain. Ibalot mo ang manok para sa akin. Natanggap ang ulat mula sa negosyante. May mga taong may masamang intensyon na sumingit. At nagugulo ang kaayusan ng merkado. Pakipakita ang inyong Kung gagalawin niyo man ang kahit isang hibla ng buhok ng aking anak, magiging marahas ang pagsalungat sa batas. Mas mabigat ang parusa. Kung hindi niyo itatago ang mga armas. Agad na tatawag ng Riot Police. Ayos. Gusto kong makita. Kung gaano katatag ang mga patakarang ito ninyo. Tawagin si Xiaoche. Xiao Ergao. Lumabag sa Artikulo 7 ng mga regulasyon sa pamamahala ng kaayusan ng Qinghai County. Masamang pagpasok sa pila. Nagugulo sa pampublikong kaayusan. Pagtataya ng sistema. Kaltas ang 1-0 punto sa kredito. 10. Pumayag kang mag-drawing ng krus sa aking tatak.
Kredito ay mas mababa sa 70 puntos. Ipinagbabawal ang pagpasok sa mga mamahaling restoran ngayong buwan. Ipinagbabawal ang pagsakay sa pampublikong karwahe. Kung may pagtutol, pumunta sa bintana 7 ng tanggapan para magreklamo. Ngayon, mangyaring umalis sa lugar ng pila. Nabulag kayo sa inyong mga mata. Buksan ang mga mata at tingnan kung ano ito. Ito ay isang medalya ng kaligtasan na parang ako'y narito. Ano nang masama sa pagpasok sa pila? King County. Hindi kinikilala ang medalya. Sistema lang na kinikilala si Gobernador Lin. Huwag mong sabihin na ito ay isang medalya pangtakas sa kamatayan. Ikaw ay parang hari ng langit. Kahit pumasok ka sa pila, may puntos kang mababawas. Lahat ay pareho ang proseso. Pati na si hari ng langit. Magmadali at maghintay sa likod, siyaw or gaw. Hahaha. Umalis. Haha. Nagbaliktad. Lubos na nagbaliktad. Kahit isang sirang metal na plaka ay kaya pang ipatong sa ulo ko. Ang aking medalya laban sa kamatayan ay mas walang kwenta. Kaysa sa isang pulang krus ni Linzhou. Mahal na hari, magpatawad po kayo. Ang mga tao sa lugar na ito ay na-brainwash ni Linzhou. Lahat sila'y nababaliw. Matandang Wang. Habang naglilinis ka, bakit mo idinidirekta ang tubig sa harap ng bahay ko? Bulag ka ba? Ang daang ito ay pampubliko. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Natutulo lang ito mag-isa. Wala akong pakialam. Nakita ko na may nakalaan. Ito ang magandang pagkakataon para patunayan na mas magaling ako kay Linzhou. Si Linzhou ay alam lang gamitin ang mahigpit na mga patakaran para kontrolin ang iba. Samantalang ako, nauunawaan ang paggamit ng pamumuno ayon sa kabutihan upang turuan ang buong mundo. Tingnan ninyo kung paano ko malulutas ang alitang ito sa ilang salita. Hayaan silang maramdaman ang kapangyarihan ng langit. Mga matatandang Ginoo, pakinggan niyo ako. Sabi nga, sa ilalim ng langit walang hindi pag-ari ng hari. Lahat tayo ay naninirahan sa iisang lungsod. Lahat ay mga mamamayan ng dakilang langit at lupa. Dahil sa isang patak ng tubig, nasira ang pagkakaibigan. Hindi ba't ito'y salungat sa aral ng mga banal? Aral ng pagkakasunduan. Kung magbibigay ka ng isang hakbang, malawak ang dagat at kalangitan. Mas mabuti pang bumalik na lang sa kani-kanilang tahanan. Paano? Sino ka? Mula sa komite ng barangay. Ako'y isang tao lamang na hindi makapagpigil sa hindi makatarungan. Isang nag-aaral na may kaalaman sa mga kaugalian at dangal. Makinig ka sa aking payo. Ang mundo ay dapat maging maayos. Maayos na mundo sa isip mo. Naiintindihan mo ba ang batas? Manual ng mga karapatan ng mga mamamayan ng Linxian. Ayon sa Artikulo 14 na ng batas sa mga karapatan ng mga kapitbahay ng Qinghai County. Ang mga dumi at basura na nagmumula sa pampublikong lugar ay dapat linisin ng nagdulot nito. Yung tubig na nalikha ng matandang si Wang ay dumadaloy sa lupa ko. Iyon ay paglabag sa aking karapatan sa ari-arian. Huwag kang magbuhos ng kalokohan. Nakasulat din sa Artikulo 3 ng manual. Ang likidong dumadaloy na hindi dulot ng sinadyang intensyon at hindi nagdulot ng tunay na pinsala sa ari-arian ay hindi parurusahan. Hindi ko sinasadya. Karapatan sa ari-arian. Hindi mapaparusahan. Kayo. Hindi niyo sinasabi ang daan ni Kong at Meng. Nagdala pa kayo ng isang aklat na isinulat ng isang maliit na opisyal. Dito ay nag-aangkin ng mga sipi. Maaari bang tulungan ako ni Ginoong kong nalinisin ang lupa? Kakayahan ng hukom ng Lin. Sandali. Nakasulat sa Artikulo 72 ng manual. Bawal ang mga hindi opisyal na tagapamagitan na makialam sa mga alitan sa kalye. Ito ay illegally na panghihimasok sa proseso ng hudikatura. Si Lola Wang. Tama na muna tayo sa pagtatalo. A-report natin itong nagmamagaling na rey. A-report ang illegal na medyasyon. May reward na 2 credit points. 2 credit points. Mag-whistle tayo. Ay. Tumakbo ka. Ginoo. Ginoo. Naiwan na natin yung 2 malalakas na babae. Hindi mabibili ng pera ang pribilehiyo. Hindi kayang pigilin ng katayuan ang mga alituntunin. Ang aral ni Confucius at Mencius ay hindi kayang talunin ng isang simpleng handbook ng batas. Ang aking kaharian ay nakasalalay sa pagpatay at dugo. At ang kanyang Linzhou sa Qinghai County ay umaasa sa sistema. Hindi ba? Ang paraan ko sa pamamahala sa mundo sa loob ng 10 taon. Talaga bang sobrang primitive? Mahal na amo, mag-ingat.
Ito ay tiyak na ang signal ng pag-atake ng kaaway. Anong pinagsasabi mo? Ito ay pulang babala ng sistema na na-trigger. Biglang pagbaha sa Qinghai County. Lahat ay kumuha ng mga kagamitan. Sumunod sa mga nagniningning na araw na nasa lupa patungo sa dalawa ni High Ground Evacuation Center. Sa harap ng malaking sakuna. Bakit walang sinuman ang nagkakalat at nagnanakaw? Ang inyong lokal na opisyal ay hindi man lang nagpakita. Ano ang dapat nakawin? Ang sistema ay otomatikong magbibigay ng mga yaman. Batay sa bilang ng tao ang pamamahagi. Kahit na nakawin, may tatak ng County Magistrate Lin. Hindi mo pa rin mabubuksan ang pintuan ng kanlungan. Agad na nag-swipe 6 ergo para kunin ang mga supply at umalis. Walang hiya, hindi ko kailanman isusuot ang ganitong magaspang na bagay. I-record sa sistema. Sinasadya ni Xiao Ergo na isuko ang mga supply para sa pagbaha. Kapag nalubog ka sa tubig, huwag mong sisihin ang iba. Sunod na, nandyan pa ang mga bundok, kaibigan. Pumasok na ang tubig sa pintuan. Magandang otomatikong pamamahagi. Gusto kong makita. Paano kayang mapigilan ng matigas na makinang ito ang malawak na baha? Pumunta sa dam, gusto kong makita kung paano bumagsak ang sistemang ito. Pagbubukod ng mga tao. Paghiwalay dahil sa sakit. Isang tuloy-tuloy na proseso. Ang bilis ng pamamahala na ito. Mas mabilis pa ng 10 beses kaysa sa kagawaran ng militar. Lumalawak ang puwang. Buksan ang silid ng mga kagamitan para sa pagbaha at kunin ang mga sako ng buhangin. Hindi maabot. Naharang si Zhang County Magistrate ng pagguho sa timog ng lungsod. Kailangan ng 2 tao ang pahintulot para sa kargador na ito. Naka-deadlock ang sistema. Kung hindi pa tayo kukuha ng mga sako ng buhangin. Bababahan na ang 2 nayon sa ibaba. Babasagin ko ito. Huwag basagin. Ang sapilitang pagsira sa kargador ay mag-udyok ng self-destruct na mekanismo. Ang pulbura sa loob ay puputok at sisirain ang lahat ng sako ng buhangin. Walang otorisasyon, hindi mabubuksan kahit sino. Hindi ako matapang na maglabas ng pagkain ng labag sa batas. Haha. Lisong, nakita mo ba? Ganyan ang patakaran ni Lin Zhou. Kapag ang sistema ay rigid at nakatagpo ng matinding sitwasyon. Diretsyo nilang pinipigilan sila. Matalino ang Panginoon. Ang grupong ito ay naglalagay ng sarili sa bitad. Mayroong desisyon ng emperador sa tamang pagkakataon. Isang sirang makina ang makakapagligtas sa bansa. Ang dam na ito ay tiyak na mapapasyahan ngayon. Dito na nagtatapos ang alamat ni Lin Zhou. Si Lin Ling ang outlaid. Siya nga si Lin Zhou. Isang kagalang-galang na pinuno ng isang bayan. Talagang parang isang manggagawa na tumatakbo sa unahan. Nakalock ang sistema. Kulang ng isang pahintulot. Ginoo, ayon sa proseso ng sistema. Kailangan naming umatras. Ginoo, sinisira ninyo ang mga patakaran ng sistema. Ito ay salungat sa mga mahigpit na alituntunin na itinakdan nyo. Putang ina ang proseso. Makinig ka mabuti. Simula ngayon. Putulin ang linya ng self-destruct ng warehouse. Gamitin ang artilerya para buksan ang pinto ng warehouse. Pero, sistema. Unahin ang iligtas ang tao sa kapag-usapan ng sistema. Paglabag sa batas. Ako si Lin Zhou, nag-isa akong bumubuhat. Bumuga ng putok. Kumuha ng mga sako ng buhangin. Harangan ng butas. You. Amo. Ginawa niya ito para iligtas ang tao. Binato niya mismo ang kanyang sariling mga patakaran. Ayaw na niya ng kahit na anong buhay. Hindi siya isang gobernador. Siya ay isang taga-disenyo ng sistema. Itinakda niya ang mga patakaran para limitahan ang kapangyarihan. Ngunit sa harap ng kalamidad, siya mismo ang sumira sa mga patakaran. Upang iligtas ang mga buhay. Hindi siya isang halimaw na kontrolado ng mga patakaran. Siya ang tunay na may kontrol sa mga patakaran. May panganib ng single point of failure ang dual authorization mechanism. Mag-update ng emergency plan bukas. Magdagdag ng manual na paglabag sa otorisasyon at post-audit mechanism. Natalo ka ng kalamidad. Ngunit sadyang sinira mo ang mga patakaran na ikaw mismo ang nagtakda. Sa iyong sistema. Ano ang magiging parusa nito? Ako ang nagtakda ng mga patakaran. Ako ang bahala sa mga butas. Tungkol sa paratang. Bukas ay pupunta ako sa opisina ng pagpapatupad ng batas para kunin ang parusa at puntos. Pero gamit ang aking kredito. Papalitan nito ang buhay ng ilang libong tao sa ibaba. Itong transaksyon ay tinuring na malaking kita ng sistema. Lelua. Kung sa korte, ay basta-basta nang magbukas ng pondo ng gobyerno.
at sirain ang mahalagang lugar. Ito ay isang kasalanan na nagdadala ng parusa sa buong angkan. Akala mo ba ang mga pangunahing usapin sa mundo ay isang laro ng matematika? Ito ang Ginoong Xiao Ergao na galing sa kabisera. Kung susundin ang mga patakaran ng inyong korte na walang pakundangan sa buhay ng tao, ang dalawang nayon sa ibaba ay wala na. Ang sistema ko ay hindi laro. Ito ay nagliligtas ng buhay. At ang inyong kapangyarihang imperial ay nagdudulot lamang ng pinsala. Bakit ka nagtatangkang manghimasok sa pamahalaan? Umaga na, humupa na ang tubig. Bumalik ka sa iyong inn, maligo at matulog. Walang puwang para sa mga tamad dito. Lin Zhao, hindi ako matatalo ng isang makina. Magaling ang ginawa mo kagabi sa pagbaha, Ginoong Lin. Ngunit dapat nang matapos ang laro. Ginoong Xiao Ergao, hindi bukas ang likod ng opisina para sa mga ordinaryong tao. Lumabas ka at lumiko sa kaliwa. Ingat sa pag-alis, hindi kita sasamahan. Masyado kang matapang. Hindi na ako magtatago. Nagsasabi na ako ng totoo. Ako ang dakilang emperador ng Qian, Xiao Che. Nakita ni Lin Zhu ang gintong plakang may siyam na dragon na parang ako mismo ang narito. Hindi ka pa ba agad lumuhod at tumanggap sa akin? Ibigay mo ang aklatan ng Qinghe County. Bakit? Nabigla ka ba? Alam ko na nagtagumpay ka sa pag-aayos ng tubig kagabi. Basta't lumuhod ka ngayon at umamin sa iyong kasalanan. Maaari kitang patawarin sa iyong mga hindi paggalang sa akin noon. Anong ginagawa mo? Iyan ay ang purong gintong dragon plaque na ipinasa ng ating mga ninuno. Magtatangkang ilagay mo ito sa sira-sirang bakal na kahon. Nalaman kong ito ay purong ginto. Royal na disenyo. Pag-verify ng pagkakakilanlan. Emperador ng Deqian, Xiao Che. Yeni, kung nalaman na ang pagkakakilanlan. Huwag kang mag-atubiling tawagin ang lahat ng tagapangasiwa dito sa loob. Makinig sa utos ko. Dalhin mo ang mapa ng depensa ng lungsod. Pasensya na, hindi namin magagawa. Anong sinasabi mo? Hahamon kang magmatigas sa utos. Mahal na hari, ayon sa pagsusuri ng super sistema ng Qinghe County, ang iyong personal na credit score ay kasalukuyang 75 puntos. Anong meron sa 75 puntos? Ako ang hari. Ang buong mundo ay sa akin. Mga alituntunin sa seguridad ng gobyerno ng Qinghe. Kabanata 7, Seksyon 3. Ang mga may credit score na mas mababa sa 70 ay itinuturing na mataas ang panganib at hindi matatag. Bawal ang paglipat ng anumang pangunahing lihim ng county. Ang mga may credit score na mas mababa sa 80 ay nawawalan ng lahat ng karapatan sa administratibong interbensyon. Sa madaling salita, nabawasan ka ng 0 puntos dahil sa pagpasok sa pila para sa tinapay na manok kahapon. Ngayon sa aking sistema, ang iyong pribilehiyo ay hindi kasing taas ng kay Ginoong Wang na naglilinis sa labas. Ikaw ay wala pa ring karapatang makialam sa anumang depensa ng Qinghe County. Ikaw ay labis. Ang aking kapangyarihang imperial ay hindi ba? Mas mababa kaysa sa 10 sa iyong sistema. Huliin ang taong ito para sa akin. Mga walang hiya at traidor, kunin niyo ang inyong buhay. Ano namang kababalaghan ito? Huli na po, Ginoo Lin. Pinakamataas na antas ng red alert sa pagtugon sa digmaan. Saan daw nagkaroon ng pagbaha? Hindi ito natural na sakuna, tao ang may kasalanan. Sa 20 milya sa hilaga ng lungsod, biglang dumating ang maraming sundalo. Nagsusulong ng paglilinis sa palasyo. Sa ilalim ng bandila ng demonyong si Zhu, may 30,000 elite. Malapit nang pumasok sa lungsod. 3,000 sundalo. Lihim ang ruta ng aking pag-alis. Hindi pa nag-alis ang kampo. Saan nang galing ang mga sundalong ito? Mayroon pang nasa loob ng lungsod. Si Liu Wanwei at si Zhao Daguangren sa timog ng lungsod, kasama ang higit sa 10 mga gentry. Nagamit ang malakas na ulan kagabi para isara ang lahat ng mga tindahan ng bigas sa buong lungsod. Ngayon, nagtipon sila ng ilang daang mga alalay na nag-udyok sa mga biktima sa kampo ng mga refugee. Na sinasabi na ang malakas na ulan ay dahil sa pagkilos ng county magistrate na laban sa langit. Na nagalit sa Dragon King. Naghahanda sila na sabay-sabay na atakihin ang timog na pinto. May mga suliranin ang aming Panginoon sa loob at labas. Ito ay isang matagal ng pinaplano na rebelyon. Hahaha, Lin Zhao o Lin Zhao. Ito ang iyong ipinagmamalaking sistema. Kayang sukatin ng iyong sistema ang antas ng tubig. Kayang mamahagi ng mga supply. Ngunit kaya ba nitong sukatin ang puso ng tao? Kayang ba nitong harangan ang 30,000 na matalim na bakal sa labas ng lungsod? Labas, 30,000. Sa loob, kaguluhan. Tamang-tama ang timing. Huwag mo nang bilangin pa.
Hindi ka maililigtas ng matigas na makina. Gulo ng mga lokal na may-ari ng lupa. Dahil nilalabag ng iyong mga patakaran ang kanilang mga karapatan. Sobrang galit nila sa'yo. Nasa paligid ng lungsod ang kaaway. Dahil nakikita nilang mayaman ang Qinghai County. Ngunit walang matibay na depensa. Ngayon, ang makakapagligtas sa mga tao sa lungsod ay ang aking makapangyarihang kataas-taas ang posisyon. Basta't nakatayo ako sa tuktok ng pader at itataas ang aking kamay. Ang mga rebeldeng sundalo ay matatakot talaga. Basta't maglabas ako ng utos na ipapatay ang ilang mga leader na may-ari ng lupa. Ang kaguluhan ay agad mawawala. Lumingon si Lin Zhou at nanlumo sa akin. Ibibigay niya ang simbolo ng utos ng sundalo. Ako ang magtuturo sa iyo kung ano ang tinatawag na batas ng pagpatay ng emperador. Mahal na hari, sabi mo kanina na magpapalakpak ka sa pader ng lungsod. 3,000 rebelde ang makakapagpana sa inyong Dragon Robe at makakagawa ng 100 na malinaw na butas. Hindi kayo kinikilala ng sistema. Ngunit ang mga pana ng rebelde ay kinikilala kayo. Ano ang alam mo? Iyan ay otoridad ng emperador. Tungkol sa mga ilang gentry sa loob ng lungsod. Mahal na hari, sinabi niyo kanina na nais niyong parusahan sila. Ipadala si Li Shiwei para mag-ikot at magpugot ng ulo. 10 hakbang, 1 tao. Walang natitirang daan. Tiyak na makakakuha ang aking mga tauhan ng mga ulo ng ilang mga ginoo para sa aming Panginoon. Yun masyadong primitive. Ang ganitong uri ng pagpuputol ng ulo ay hindi lamang mababa ang kahusayan, kundi nagiging marumi at magulo. Huwag silang saktan. Malapit nang magalit ang kampo ng mga refugee kapag bumagsak ang pinto ng lungsod. Lahat ay mapapahamak. Hindi ba kayang kumbinsihin ng makina mo sila? Ano itong halimaw? Itinayo mo ang pabrika ng armas sa ilalim ng lupa. Ito ay hindi armas. Ito ang utak ng Qinghai County. Water Hydraulic Differential Machine. Ang sistema ng kredito at transaksyon ng daan-daang libong tao sa buong lungsod. Lahat ay umaasa dito sa pagpapatakbo nito. Nagsisinungaling at nagkukunwaring mahiwaga. Malapit nang sumiklab ang rebelyon sa kampo ng mga refugee sa labas ng pinuno. Kapag pinagsikapan ng mga kabundukan at mga lokal na leader. Pagkabukas ng pinto ng lungsod. Lahat tayo ay mapapahamak. Mangyaring mag-utos, Ginoo. Aking pupuntahan ang mga nangungunang nag-aaklas na mga ginoo. At papatayin sila. Tungkol kay Lin Zhao. Ngayon ay titingnan ko ang iyong bakal na bola. Upang harapin ang mga mapaghimagsik na ginoo. Kailangan lang patayin ang manok upang takutin ang unggoy. Ang kaguluhan ay kusang humupa. Na pumatay kay Liu Yuanwei ng ulo. Agad magre-rebelde ang kanyang mga alalay. Pag nakakita ng dugo ang mga tagalikas, tuluyang mawawala sa kontrol. Mahal na hari, ang iyong paraan ng paghahari bukod sa paglikha ng dugo at galit. Hindi kayang lutasin ang anumang ugat na suliranin. Ikaw, mamatay ka na pero matigas pa rin ang dila mo. Walang kailangan ng espada. Ano ang gagamitin mo para mapigil ang kaguluhan ng libu-libong tao? Yung piraso ng papel na hawak mo. Ito ay mga piraso ng papel na kanilang tinipon noong nakaraang buwan. Mga utos sa kalakal ng pagkain. Tingnan mo mabuti, mahal na hari. Sa aking mundo, parusahan ng isang tao. Ang pagkitil sa kanyang buhay ang pinakamababang paraan. Ang pinakamataas na parusa ay ang burahin ang kanyang pagkatao sa lipunan. Ang malaking baha kagabi ay dahil sa masamang gawain ni Lin Zhou, yung opisyal na hayop. Naglulunsad ng mga makina. Nagagalit sa langit. Itinatago niya ang lahat ng pagkain sa opisina ng bayan. Gusto tayong mamatay sa gutom. Tingnan ninyo, may bigas tayo. Basta't sumama kayo sa amin para basagin ang timog na pinto ng lungsod. Papapasukin ang mga mandirigma mula sa labas para linisin ang mga tiwaling tao. Ihahatid namin ang lahat ng bigas sa inyo. Kailangan naming kumain. Basagin ang pinto ng lungsod at ang opisina ng bayan. Mga kapatid, sumama kayo sa ating Panginoon. Matapos ang tagumpay, bawat isa ay tatanggap ng 50 puntos kredito. Pumunta sa pinakamagandang restaurant sa lungsod para kumain at uminom ng masarap. Sugod. Buksan ang malaking pinto. 3 tao, Li Yuan, Li Yuanwei, Zhao Guan, San Yuan, Li Yuan, Liu Yi. Yuan Chen. Liu, Zhao. Target locked. Pondo ng butil ng Qinghai County. Sistema ng depensa ng pinto ng lungsod. Tapos na ang pagsasabay ng datos. Anong silbi ng paghahanap mo sa kanilang mga pangalan? Hindi mo naman sila kayang saktan mula sa malayo gamit ang pang-ukit na ito. Mahal na hari, pakiusap, tingnan mo ito. Ito ang tinatawag na pinansyal na pagpatay. Kalsada ng Qinghai County.
Huling gala na po si Ginoo. Malaking kaguluhan na po. Bakit ka mag-alala? Ako ang bahala kapag bumagsak ang langit. Hintayin nating mabuksan ang pintuan ng lungsod. Kami ang mga pangunahing nagtatag ng bansa. Hindi po, Ginoo. Kaninang-kanina lang. Ang pangkalahatang opisina ng King He Pawn Shop ay nagpadala ng agarang utos na may pulang bandila. Lahat ng mga account mo ay naging zero na kredito. Lahat ng sistema ng iyong tindahan ay tinatakan. Bakit? May 200,000 kredito ako sa account ko. Paano mo masasabing ganun lang? Ginoong Liu, sinasabi ng sistema na ikaw ay nalugi. Hindi mo na maibigay ang sahod namin ngayong buwan. Huwag kang makinig sa sistema. Nasira ang makina. Mayroon akong salaping papel. Salaping papel mula sa daitong money house. Ibibigay ko sa inyo ang ginto. Para sa mga Ginoo na gumagamit nito. Isang utos ng red tag na pagbabawal. Walang sinumang tindahan sa buong lungsod ang magtatangkang tumanggap ng inyong pera. Ang inyong pagkakakilanlan ay hindi nawasto. Hindi ka makakabili kahit isang butil ng bigas ngayon. Hindi ka makatawid sa gate palabas ng bayan. Nasa Kingshan County ka na, now person ka na. Petch Brothers. Ang amo ay naging blacklisted. Itong trabaho, planong itigil na. May pera na ako. Talagang may pera ako. Sila ang magbubukas ng pader ng lungsod. Hehe. May credit score ka pa para makabili ng siopaw. At ikaw pa ang mag-uutos sa amin. Mga kabarkada, hindi siya ang tunay na may-ari. Siya ay isang taong may itinatagong record. Kunin natin ang kanyang bigas. Ito ay mga rasyon at may mga gingersop na pangproteksyon sa lamig. Nakaayos ito sa sistema ng mga opisyal ng bayan. May mga opisina na nag-imbak ng pagkain. Nagbigay na ang sistema ng mga supply. May sistema na nagtatapon sa atin. Huwag akong tapakan. Yung pera ko yan. Napatay na ang kaguluhan sa loob ng hari. Pwede mong tignan mismo. May isang tao na nakaupo. May nakaputol ng baril. Hinila mo lang yung pulang matigas na baras. Sa isang sistemang mataas ang operasyon, mas mabilis bumagsak ang tiwala kaysa sa kamatayan ng katawan. Maaaring putulin ng espada ang kanilang leg. Pero kanina, pinutol ko ang kanilang koneksyon. Sa buong mundong ito, Ginoo, ang dami nitong masama talaga. Yung mga malupit na gwardiya ay tumakas dahil sa isang sirang plaka na iniwan ang kanilang mga sandata. Mas masakit pa ito kaysa sa pagpatay sa kanila. Akala ko noon na ang pagdugo ang pinaka-epektibong paraan para supuin ang rebelyon. Hindi ko inasahan. Walang isang patak ng dugo. Biglang mapapahamak ang isang mayaman na may makapangyarihang kamay at mata, na mas mababa pa sa isang pulubi sa ilalim ng batas. Ang iyong parusa ay mas nakakatakot at mas masinsin pa kaysa sa kamatayan. Itong makina na ito, itong mga patakaran na ito, kaya nitong kontrolin ang isang lalawigan. Kaya nitong kontrolin din ang iba. Pamahalaan ang mundo. Mahal na hari, ngayon ay hindi panahon para pag-isipan ang paraan ng pamamahala. Nakalinis na ng maayos ang mga salot sa loob. Susunod ay dapat nating tanggapin ang 30,000 sundalo mula sa labas ng lungsod. Hindi ba't nais ng mahal na hari na makita kung ang aking sistema ay makakapigil sa maliwanag na talim ng bakal? Tara, umakyat tayo sa pader ng lungsod. Dadaling kita para makita kung ano ang tinatawag na mga armas ng panahon ng industriya. Nasaan ang mga sundalo mo? Nasaan ang mga tagapagtanggol ng bayan? Nasa ilalim na ng ilaw ng ating mga mata ang kaaway.
Walang kahit anong anino sa pader ng lungsod. Kahapon ng gabi, buong lungsod ay nagbaha. Ang mga tagapagbantay at mga gwardiya ay walang tigil na nagtrabaho ng 5 oras. Ayon sa batas ng proteksyon sa paggawa. Pinipilit nilang mag-leave na may bayad ng 3 oras. Leave na may bayad. 30,000 na rebelde ang nakapaligid sa lungsod. Binibigyan mo ng bakasyon ang mga sundalo. Linzhou, nagiging baliw ka ba? Ginoo, tiyak na ang county magistrate na ito ay kasabwat ng kaaway. Sinasadya niyang iligaw ang mga sundalo. Gusto niyang ibigay kayo sa mga rebelde. Nagsakripisyo ang mga tao ko para ipagtanggol ka at lumabas mula sa timog na pinto. Hindi ako alis. Ako ang pinakamataas na pinuno. Paano ako makatatakas mula sa lungsod? Ngayon, nakatayo ako sa tuktok ng lungsod na ito. Kasama ang Qinghai County sa ating kapalaran. Gusto kong ipakita sa mga rebelde na ito kung ano ang ibig sabihin ng isang emperador na nagtatanggol sa kanyang bansa. Kapatid na si Xiao Ergao. Sobrang dami ng gulo, paumanhin, pakiusap. Naapakan mo ang inspeksyon na butas ng pangunahing steam pipe. Umalis ka na. Ginoo, tignan mo. Sa pader ng lungsod, may nakatalaga. Nagpupuyat sila sa paglaban sa baha. Siguradong pagod na sila hanggang sa huling hibla. Kahit ang mga archer ay hindi na makapag-ayos. Tulong ng langit sa akin. Si Linzhou, ang taong iyon. Karaniwan ay gumagamit ng mga kakaibang kasanayan upang apihin ang mga ginoo. Ngayon, ang bodega ng bigas at ang vault ng Qinghai County ay sa mga kapatid na namin na. Patayin. Ang ingay ay nakakabingi sa umaga. Labas sa batas ang ingay. Malapit nang umatake ang kalaban ni Linzhou. Nasa paningin mo pa rin ang relo. May plano ka ba talaga? Nagbago na ang panahon, hari. Walang silbi ang laman ng katawan laban sa bakal. Hindi nakikita ang kabutihan. Lahat ng sundalo sumugod. Unang umakyat sa pader ng lungsod. Gantimpala, 100 liang. Patayin. Ano yon? Slingshot ba yon? Kahit tao, hindi makakita nito. Umaasa ba tayo sa mga espiritu para hilahin ang string? Yew ah. Yew 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 May landmine, may landmine. Umalis na, magmadali. Huwag bumalik, iyon ay isang bitag ng apoy. Kaunti lang sila. Mabagal silang mag-load, tumakbo na. Matagumpay na naorganisa ang minahan. Siksikan ang pormasyon ng kaaway. Nakumpleto na ang otomatikong pag-lock ng mga steam bed crossbow mula 1 hanggang 8. Bumuga. Yuvo. Hindi ito possible. Anong klaseng crossbow ito? Bakit hindi kailangan ay cock? Hawakan ang shield, hawakan. Pagsama-samahin ang formation. Kailangan ng kaunting init. Line of defense number 2. Nagsimula ang sistema ng matinding apoy. Ito ay hindi labanan. Ito ay pagpatay. Ito ay mahika ng mga demonyo. Lahat ng tropa, umatras.
Ito ay parusa mula sa langit, parusa mula sa langit. Paano makakalaban ang mga mortal sa ganitong kapangyarihan ng langit? Mahal na hari, sinabi niyo kanina na dapat kayong tumayo sa pader at sumigaw. Gamitin ang kapangyarihan ng emperador upang itaboy ang kaaway. Ano ba talaga ang kapangyarihang ito? Ito ay hindi talaga paraan ng pamamahala. Ito ay isang Diyos na ginagamit para pumatay. Kaya nitong kontrolin ang tubig at magbigay ng pagkain. Siyempre, kaya rin nitong pumatay. Mahal na hari, sa tingin niyo ba ngayon? Nasapat na ang hawak niyong maikling tabak. Maaari bang iligtas ito ng lungsod? Ang aking kaharian ay natalo ng isang bunton ng bakal at singaw. Kakatawa, talagang isang kabaliwan. 3,000 hukbo ng Zenbei ang naghimagsik. Kahit ang pader ng Qinghai County ay nahawakan na. Sa loob ng kalahating insenso, ang buong hukbo ay nawasak. Sino ang sumulat ng ulat na ito? 3,000 tao sa gabinete ay natabunan ng langit. Ang kulob ng langit at apoy ay naging abo. Sa bahagi ng Qinghai County, walang nasaktan. Sa Qinghai County, may mga tropa pa nga. Saan nang galing ang kulob ng langit at apoy? Siguradong mahika ito. Yun ang utusan ng Qinghai County, si Lin Zhou. Matagal nang may mga bulong-bulungan na siya ay may mga kakaibang kasanayan na may kinalaman sa mga makina. Ngayon ay tila tinawag niya si Lei Tujun. Mukhang siya ay nagbabalak ng rebelyon. Ang kanyang kamahalan ay naglakbay ng nakadamit ng karaniwang tao. At hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Kung ang halimaw na si Lin Zhou ay umatake sa kabisera, sino ang makakapigil? Habang hindi pa nakakariyak ang mga demonyo, dapat tayong kumilos agad. Pakiusap, mag-utos ka, punong ministro. Tipunin ang 3,000 Imperial Guards. Agad na pumunta sa Qinghai County para kunin ang tao. Ngunit kahit 30,000 na sundalo, hindi kayang pigilan ang kanyang demonyong kapangyarihan. 3,000 Imperial Guards lang ang pupunta. Hindi ba't parang ipinapadala ang sarili sa kapahamakan? Ang paggamit ng mahika ay tiyak na may kapalit. Hinding-hindi ito maaaring gamitin ng sunod-sunod. Ipahayag ang utos ng matanda. I-block ang balita. Utusan ang pinuno ng Imperial Guard na dalhin ang dugong itim ng aso at ihi ng bata. Ano man ang mangyari, dapat dalhin si Lin Zhou, ang rebelde, sa kabisera. Nakikinig ang mga tao sa bayan. Si Lin Zhou, ang pinuno ng Qinghai County, ay gumagamit ng mahika upang patayin ang mga sundalo ng imperyo. Ako ay inatasan ng gabinete na hulihin ang taong may mahika. Buksan agad ang mga pintuan ng bayan. Pagsalita ng mga kalokohan. Anong mahika? Kami sa Qinghai County ay umaasa sa sistema at agham. Kayo na mga vampira. Nasaan kayo nang inatake ng mga rebelde ang lungsod? Ngayon nanalo na kami. Ngayon gusto niyong hulihin ang aming county magistrate. Gusto niyong dalhin si Lin Qingshan. Dapat munang dumaan sa katawan ng ina. Ito ang puso ng bayan, ito ang puso ng bayan. Ako'y nagmamalaki sa aking masigasig na pamamahala at pagmamahal sa mga tao. Ngunit walang isang tao sa bayan ang handang tumayo sa harap ng mga sandata ng Imperial Guard. Ang mga sandata ng Imperial Guard ay tila may mga mata. Kapag nagkaroon ng labanan, ang mga tao ay agad na masusupil. Ipakita mo ang gintong medalya, Panginoon. Ikaw lamang ang makakapagprotekta kay Ginoong Lin. Nabaliw na ang mga ministrong ito ni Lin Zhou. Sila ay narito upang kunin ang iyong buhay. Lalabas ako ngayon upang ipakita ang aking pagkatao. Magpapahayag ako ng kautusan para sa iyong pagpapatawad. Habang andyan ako, tingnan natin kung sino ang mga ahas na galawin ka. Nabaliw ka ba? Hindi mo ako pinapayagang iligtas ka. Gusto mo bang ituring ka nilang halimaw at pahirapan? Mahal na hari. Ngayon, lumabas ka at ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Totoo ngang makakatulong ito na mailigtas ang buhay ko. Ngunit ang iyong opisina ay nananatiling bulok na opisina. Patuloy pa rin nilang tinitingnan ang mga tao bilang mga rebeldeng mamamayan. Kaya ano ang gagawin mo? Hindi ka na naman ba magpapasok sa huling paraan? Para maputol ang 3,000 na Imperial Guard at gawing mga iguana. Ang Imperial Guard ay hindi rebeldeng hukbo. Sila ay mga luma at luma na mga puppet ng nakaraan. Patayin sila. Walang mababago. Aha! Ikaw, isinara mo ang sistema. Ito ay parang pinutol mo ang iyong sariling kapangyarihan.
Hindi ka makakapunta roon. Patayin ka nila. Hindi kami natatakot sa kamatayan. Tita Wang. Bumalik ka at linisin ang sahig. Sa lipunang may batas, hindi pinapayagan ang paglabag sa batas. Makinig at umalis ka. He. You he. Huwag kang lumapit. May dala akong itim na dugo ng aso. Huwag mong asahang magpapakita ka ng mahika. Huwag mag-alala, Pangulo. Napatay ko na ang sistema. Wala akong dalang anumang armas. At wala rin akong mahika. Di ba't gusto mong dalhin ako sa kabisera? Magpako ka na. Mga tao, ilagay ang matibay na kawit. Lock mo siya para sa akin. Ay. Bakit? Malamang na kaya mong durugin sila. Bakit ka sumusuko sa mga tanga na ito? Ang arbalet at mga landmine ay kayang sirain ang kanilang katawan. Ako ay voluntaryong pumasok sa kabisera upang makipag-usap sa Golden Throne. Ganap na nilang wasakin ang lumang panahon sa kanilang isipan. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Dinala si Ginoolin ang amo sa kulungan. Mas matapang pa sa espada ang mga salita ng mga tagapagsalita. Nasa kulungan na si Ginoolin sa kabisera. Mukhang hindi siya tatagal ng 3 araw. Dahil naglakas loob siyang magsuot ng tanikala. Nangangahulugan itong pinaghandaan na niya ang lahat. Ang ibig sabihin ng amo ay sinadya ni Lin Zixian. Lene. Pinipilit niya akong pumili. Gamit ang kanyang buhay para ipakita sa akin ang isang entablado para sa paglilinis ng korte. Lizong ay inutusan akong ipasa ang lihim na utos sa Shadow Guard. Agad tayong aalis. Dadaan tayo sa mga maliit na daan pabalik sa kabisera. Sundin ang utos, Ginoo. Pagbalik sa kabisera, diretsyo na ba tayo sa bilangguan para iligtas siya? Hindi. Hindi tayo magliligtas. Gusto kong makipagtulungan sa kanya ng lihim. Ako ay upo sa likod ng trono upang makita ng personal kung paano ginamit ni Lin Zhu ang mabilis na espada mula sa industrial na panahon. Kung paano niya pinutol ang mga bulok na matanda sa buong palasyo. Hanggang sa wala nang natira. Umalis na tayo pabalik sa kabisera para hulihin sila. Mapangahas na demonyong tao, Lin Zhou. Bakit hindi kayo yumuko pagdating sa harapan? Ginoo Sekretarya. Ang set na ito ng mga tanikala ay tumitimbang ng 30 kilo. Nakasakal na ang aking leg. Ayon sa ergonomiya. Kung pilitin kong lumuhod ngayon, magdudulot ito ng mataas na paralisis. Ito ay isang sistema ng proteksyon, hindi ako makaluhod. Isang malaking kalokohan. Kahit na malapit na sa kamatayan, naglakas loob pang magsalita ng mga walang kabuluhang bagay. Ang taong ito ay gumagamit ng mahika upang pumatay. 30,000 na mga rebelde ng Zenbei Army. Oh, mahiwagang punong ministro. Nakausap niyo na ba? Nalaman ko na. Si Lin Zhu ay nag-udyok sa mga tao sa Qinghe County. Nagtatayo ng napakaraming halimaw na nag-aapoy at nagbubuga ng tubig. Hindi lamang siya lumalabag sa batas. Mas may balak na magrebelde. Mangyaring utusan ang inyong kamahalan agad. Naparusahan ang halimaw na ito. Inyong kamahalan, patayin ang halimaw upang protektahan ang ating dakilang tiyan. Lin Zhao. Lahat ng mga opisyal at mandirigma ay nagsasabing ikaw ay halimaw. Sinasabing ikaw ay lumalampas sa iyong otoridad at nagugulo ang pamahalaan. Mayroon ka bang masasabi para ipagtanggol ang sarili mo? Hahaha. Makipagtalo sa isang grupo ng mga tao na gumagamit pa ng abakus at kawayan. Na parang mga primitibong tao tungkol sa Industrial Revolution. Napakababoy nito. Kahit na malapit na ang kamatayan, may lakas pa ring magyabang at manlait sa mga opisyal. Nagmamalasakit akong humiling sa inyong kamahalan na payagan ang aking mga kasama na pumasok sa palasyo. Gusto kong ipakita sa kanila na talo sila ng buong puso at isip. Tama na. Ito ay tiyak na kagamitan para sa paggamit ng mahika. Bantayan, bantayan. Buksan mo ito, Ministro ng Pananalapi. Ito ang ulat ng kita ng Qinghe County noong nakaraang taon. Paano ito posible? Ang kita ng Qinghe County ay kasing halaga ng
Kabuuan ng 3 mayayamang lalawigan sa Jiangnan. Dahil ito sa pagpapatupad ng sistema ng sapilitang, mga nakatakdang presyo at pagsubaybay sa mga credit point. Walang sinumang Ginoo ang makakaiwas sa pagbabayad ng kahit 1 sentimo ng buwis. Dumami ng 100 beses ang kita sa buwis. Ito ang sinasabi niyong kaguluhan sa pamahalaan. Basahin mo ito sa lahat. Ilan ang mga malalang kaso noong nakaraang taon? 8,888. 0 simula. Rate ng krimen, 0. Hindi ito possible. Tiyak na may mga lokal na nagtatago ng impormasyon. Nagtatago ng impormasyon, walang puwang sa investigasyon. Dagdagan pa ang sistema ng credit score at collective responsibility. Kapag may nagkasala, hindi makakabili ng 1 butil ng bigas sa buong buhay. Sino ang makakagawa ng krimen? Ano ang tungkol sa mga kidlat at apoy sa labas ng lungsod? 3,000 hukbo, naglaho na parang usok. Kung hindi iyon mahika, ano ito? Mahika. Hahaha, akala nyo ba ng mga luma kayong antigong ito? Ang armas na kayang magwasak ng mundo ay mahika. Sinasabi ko sa inyo. Ito ang bunga ng pamantayang proseso. Ito ay isang himala ng steam power gear transmission at mass production sa linya ng produksyon. Kayo ay puro moral at etika sa buong araw. Mga batas ng ninuno. Ngunit kapag dumating ang kalamidad, wala kayong ibang magagawa kundi ang magpahayag ng inyong mga kasalanan. Magsasagawa lamang ng sunod-sunod na pang-aabuso sa mga relief na pagkain. Samantalang ang aking Qinghai County ay automatikong naglalaan ng mga materyales. Ang bilis ng pagbangon mula sa sakuna ay kahanga-hanga. Mas mabilis ng 100 beses kaysa sa inyo. Ikaw, ginagamit mo ang bakal na piraso para pamahalaan. Ninanakaw ang mga pribilehiyo ng mga maharlika. Ito ay isang baligtad na hakbang, ang mga opisyal ay hindi dapat mang-api sa mga tao. Ito ang kanser ng inyong lumang sistema. Ang sistema ninyo ng kapangyarihang kumokontrol sa tao ay nakabatay sa koneksyon, katiwalian at takot. Napakababa ng bisa. Sa harap ng matitinding datos at lohika ng industriya. Ang inyong mga pribilehiyo ay hindi kahit kasing halaga ng dumi ng aso. Mahal na Ginoo. Ang taong ito ay nag-akit ng masa sa maling salita. Pakiusap ang banal na hatol ng hari. Pakiusap personal na humawak ang hari ng tabak. Patayin ang halimaw na ito. Upang maituwid ang pamahalaan. Buksan niyong mabuti ang mga mata, mga alagad ko. Ano ito? Ang 2 aso nagsiyaw-siyaw ay may pulang krus pa. Ginoo, ano itong tatak ng mga lalaking walang hiya? Na daring ipakita sa harap ng hari. Ito ang tatak ko. Ako si Xiao Ergao. Nag-imbestiga ako ng hindi nakikita. Binili ko ang 1 piraso ng inahing baboy na nakatayo sa linya. Nahuli agad ng sistema. Binawasan ng 1-0 puntos sa kredito. Ipinakita ko ang aking medalya ng hindi pagkakaparusahan. Hindi man lang siya tumingin. Ang mga tauhan ng Qinghai County ay naglakas loob na bawasan ang utos ng emperador. Ito ay isang malaking kasalanan na nagdadala ng parusa sa buong angkan. Aking ipapadala ang mga sundalo para lipulin sila. Lipulin ang iyong ulo. Ito ang tinatawag kong tunay na pagsang-ayon. Nakita ko na ang pagbagsak ng mga sistema ng pananalapi at ang malawakang pag-atake. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na pamamahala. Ang kanyang sistema ay hindi tumatanggap ng medalya para sa parusang kamatayan. Tanging ang mga patakaran lang ang tinatanggap. Ito ang tunay na sandata na magpapahaba sa paghahari ng dakilang Qin, na magpapalawig ng 100 siglo. Ako ay nagdedeklara mula ngayon, na buong pusong tatanggapin ang batas ni Linzhou. Ang imperyong dakilang Qin ay ipatutupad ng buong buo ang modelo ng Qinghai County. Mahal na Ginoo, hindi maaaring baguhin ang batas ng mga ninuno. Kung ang mga makina at mga patakaran ay mamahala sa bansa, ano pa ang silbi namin ng mga iskolar ng mga banal na aklat? Kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong sariling landas. Ngayon, ako'y tatakbo sa haliging ito at mamamatay. Upang ipakita ang aking layunin. Upang pilitin ka sa aking kamatayan. Ang County Magistrate ayon sa iyong sistema. Naghahangad na sirain ang pampublikong gusali na panlongkolum. Ano ang parusa? Ayon sa mga regulasyon ng dakyan sa pamamahala ng seguridad. Sa binagong bersyon ng pag-uusig sa mga gulo. Bawas ng 50 puntos sa kredito. Kung nagdulot ng pinsala sa pampublikong ari-arian, dapat itong bayaran sa halaga. Ang mga seryosong kaso ay i-freeze ang lahat ng account sa bangko sa ilalim ng kanilang pangalan. Lisong. Narito po ang aking mga tauhan. Ipinapasa ang aking utos.
Sinubukan ng mga pinuno ng lumang partido na pilitin ako sa pamamagitan ng kamatayan. Direktang linisin. Alisin ang lahat ng mga sombrero ng kapangyarihan mula sa kanilang mga ulo. Siya sa atin at kunin ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kanilang pangalan. Isama sa blacklist ng sistema. Mahal na hari, para lamang sa isang Ironhead. Gusto mong ipahuli ang lahat ng mga tao sa korte. Kung hindi magbabago ng isip, papalitan ng tao. Kailangan ng aking imperyo na umandar ng mabilis. Hindi kailangan ang mga kalawangin niyong hadlang na ito. Masisira kang hari, sana'y hindi ka maganda ang kapalaran. Mula ngayon, si Lin Zhao. Hindi ka na ang pinuno ng Qinghai County. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang posisyon bilang punong arkitekto at guro ng dakilang Qian Empire. Ikaw ang mangangalaga sa muling pagbuo ng mundong ito. Mahal na hari, masakit ang pagpasok sa sistema. Handa ka na bang harapin ang sakit ng pagbabago ng panahon? Gawin mo ito ng buong puso. Nais kong makita ang mundong ito sa mga gear. Nakatayo sa ingay ng usok. Aaliin ang koneksyon ng tatlo steam pipe. Bawasan ng 2 puntos sa kredito. Agad na kunin ang wrench at higpitan. Mas mabilis. Masyadong mataas ang pressure ng tubo, lidarin. Hindi ko maikot. Huwag nang mag-aksaya ng salita, sinabi na ni Lingoshi. Hindi pwedeng lumampas sa 1 millimeter ang error. Hindi matatapos ang schedule. Gagawing karne ang pagkain sa kantina ngayong gabi. Nakakonekta na ang pangunahing server ng sistema ng rehistro. Ipapatupad ang kasunduan sa pagpapalaganap ng kredito sa buong bansa. Ikonekta ang mga standard na terminal ng mga lokal na pamahalaan. Isang taon lang ang nakalipas. Lin Zhao, talagang nagawa mo ito. Hindi ito gawa ko. Ito ay kapangyarihan ng pamantayan at industrialisasyon. Isang imperyo ng steampunk na humahampas sa lahat. Ay nagsimula ng umandar. Sa sistemang ito, ang aking hukbo ay walang kapantay. Ang aking mga utos ay agad na makararating sa pinakamalayong ngayon. Walang sinuman ang makapaglilinlang sa akin muli. Ito ang nag-isang Panginoon ng buong mundo. Sa sistemang ito, may isang nag-isang Panginoon. Kahit ikaw ay isang linya lang ng code. Kapag tuluyang nabuo ang sistema, hindi na nito kailangan ang kahit sino pa. Haha. Anong ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo? Limang taon na. Noong panahong iyon mula sa kabisera patungong Qinghai County. Kahit na mabilis ang kabayo, kailangan pa rin ng 3 araw. Ngayon, sumasakay sa tren ng singaw. Ilang oras na lang. Ang mundo ay nasa kaayusan. Talaga palang ganito ang kalagayan. Ang mga plano na inilatag ng Ginoo Lin, ang guro ng bansa noon. Ngayon ay laganap na sa iba't ibang lalawigan ng dakyan. Ngayon, walang nawawalang bagay sa daan. Walang nakasaradong tahanan sa gabi. Lahat ay umaasa sa paggamit ng card sa kanilang mga gawain. Tignan natin ang ating malaking bayani. 5 taon na tayong hindi nagkita. Gusto kong makita kung ano ang mga bagong ideya na naisip niya para sa ating lumang pugad sa Qinghai. Xiao or Gao. Ipinapakita ng sistema na ang iyong pansamantalang pass ay expired na ng 5 taon. Bukod dito, mayroon ka pang isang pagbili ng beggar's chicken. Ang tala ng pagpasok ng walang pahintulot ay hindi pa natanggal. Kulang ang pahintulot. Bawal pumasok sa lungsod. Hahaha. Ang batas ay batas. Bagong set ng mga punto. Ngunit hindi ako kukuha ng pansamantalang sertipiko sa pagkakataong ito. Dumating ako upang kumuha ng pangmatagalang sertipiko.
Kumpirmasyon ng otoridad. Maligayang pagbalik, Ginoong Xiao, sa Qinghe County. Dalawang tao sa likod ng opisina, mahalagang lugar. Walang ibang tao ang pinapayagang pumasok. Sino ang hinahanap nyo? Hanapin si Lin Zhao. Sabihin mo sa kanya na may dating kaibigan mula sa kabisera na dumating. Hingin mo sa kanya na makainom ng tsaa. Wala si Ginoong Lin, wala si Ginoong Lin. Nasa ibang workshop siya para sa inspeksyon. Nagbitiw na siya sa tungkulin. 3 buwan na ang nakalipas nang umalis siya. Sabi niya, ang sistema ng dakian ay matatag na at nakakabit na. Mananatili siya dito at magiging hadlang sa sariling pag-ulit ng sistema. Walang iniwan si Ginoong Lin. Tanging iniwan niya na kung isang araw may isang tao na tinatawag na Xiao Ergao na lumapit sa kanya, ay ibigay ang susi na ito sa kanya. Hi! Mahal na hari, kapag nakita mo ang liham na ito, nangangahulugan na ang industrialisasyon ng dakian ay lumampas na sa hindi maibabalik na kritikal na punto. Bakit umalis si Ginoong Lin, ang guro ng bansa? Ngayon siya ay may ganap na kapangyarihan. Sino sa buong mundo ang hindi nirerespeto sa kanya? Mukhang siya ay nagbabalak na magrebelde. Nagtanong ka sa akin sa Zixing Lu kung sino ang namumuno sa mundo kapag nabuo na ang sistema. Ngayon, iiwan ko ang sagot sa papel. Ang kahulugan ng pagkakaroon ng sistema ay upang hindi na umasa ang mundo sa isang tao. Umalis na ako. Si Ginoong Lin, kahit sarili niya ay isinama na niya sa plano, talagang wala siyang hinahangad. Ito ay ang itsura ng bagong mundo.